Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Usisero ka rin ba? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na itong si King Herod, nang nababalitaan niya itong si Jesus, siya ay naging usisero. Gusto niyang malaman pa kung sino nga ba itong si Jesus. At hindi lang siya usisero kundi maaaring siya ay takot. Takot na mawalan na siya ng kapangyarihan dahil mas nakikilala na itong si Jesus. Pero ang hindi magandang matutunan natin dito ay yung ayaw niyang tanggapin ang katotohanan, ayaw niyang magbago. Hinahanap niya si Jesus hindi dahil sa pananampalataya. Hinahanap niya si Jesus dahil gusto niyang malaman kung ano ang magiging lagay niya kumpara kay Jesus. Kaya walang pagbabago. Ang Diyos ay may hamon sa iyo at sa akin ngayon, kapatid, na pagbigyan natin ang kanyang imbitasyon. Pakinggan natin ang kanyang mga salita. May mga salita na talaga tayo ay kinakausap ng Diyos. Kumbaga, tinutusok ang puso natin para magkaroon ng tunay na pagbabago. At ano ang tugon natin sa mga panghamon ng Diyos na yun. Kapatid, itong pinakamahalagang paalala ng Diyos sa atin ngayon na buksan natin ang puso natin. Huwag nating isara. Huwag nating payagan na ang takot sa pagbabago ay siyang mangibabaw sa ating buhay. Mas magtiwala tayo sa Diyos, manampalataya na sa Kanyang salita ay magkakaroon tayo ng tunay na pagbabago. Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay naging makapangyarihan para likhain ang lahat. May bago at may nabago. Kaya ganun din tayo. Pag tinatanggap natin ang salita ng Diyos ng maluwag, merong mangyayaring pagbabago sa ating buhay. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Dahil sa kanyang pagmamahal, payagan natin ang salita niya, ang siya manguna sa ating buhay upang tayo magkaroon ng isang buhay na may kaganapan. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe. Pagkalat natin itong mabuting balita, siya ang mabuting balita, si Jesus ang mabuting balita. Sa mapagpalang Huwebes sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless and God is good.